Meron ka rin bang negosyo na nakita na hindi mo na rin pinag-aralan? Is there whimsical decisions as well? Na parang, di ba yung iba, may buying spree, di ba? Parang, sige, bili ng bili. Yeah. Meron ka rin bang ganon? And parang may regret ka ba na ganon? Dapat binili ko na pala to. Ganon. O kaya dapat di ko binili. Example, ano po yan? Pero di naman pwede sabay-sabay. Like yung mga properties sa EDSA, sa SM Mega Mall. Okay, Mega Mall, Mura-mura noon. 2,000 per square lang. Nung tinignan ko, yung katabi, yung Metro Walk, inarkila ko yung Metro Walk. Dahil controversial eh. It was owned by the Marcoses but it was surrendered by Campos without any title. Nung time of Cory, martial law rin eh. They call it revolutionary government. They can do anything they want. So, yung Metro Walk, ang tawag dyan nung araw, payanig. Sa Pasig. Kay Marcos yan, surrender mo. Hindi, wala na kaming papel eh. Wala na, nabenta na namin. Pero kay Marcos, pero wala na, nabenta na namin. O maski na, surrender mo. So, sinurrender without any paper. So, nung dinevelop ko yung Metro Walk, markila ako sa PCGG. Ngayon, may nagsabi na binenta nila yan, tinataboy kami ng ang PCGG dahil martial law din eh. Sa amin po yan, nabili namin. Wala, sa amin na ito, kay Marcos yan eh. Sequestered. Yung binaliwala nila, matagal. Pina-check ko sa NBI, tutulat yung papers. 3 original na pinirman nila Campos and the whole board. Original lahat. Kung kalukuhan, isa lang, di ba? 3 original, pinirman ni Campos and all board ang deed of sale. So, linabang ko na. Binili ko na. Sinabi ko sa PCGG, hindi na ko pa. Bibili mo na lang. May titulo ako. Sa'yo na. Haway na. So, they went to court. Panalo ako dahil may batas na kung lalabas yung original, mananalo original. Ang ginawang gobyerno kasi, nagpare-constitute. Yun ang papel nila. So, pag constitute para sa mga nanonood sa atin? Walang papel. Walang papel. Okay. Nagpare-constitute sila nang nawawala yung merong papel. Nung pinakita ko yung original, nagpunta kami sa court, talo sila. So, away. Of course, they will not give up. Yes. Gobyerno ito. Martial law. Revolutionary government. Pinasok ako, hindi ako pumayag. May original yung akin. Anong sa inyo? At that time, si Laila de Lima ang justice. Correct. Ang confrontation kami sa LRA, NBI, nandun, lahat sila. Si de Lima, PCGG, Bautista. Yung may kaso na ngayon, tatago na. LRA, kasama. Madali i-check yan. Eto papel ko kako. Kung may diferensya, alis ako rito. Ba't ako mangloloko? Eto. Madali yan, sabi ng LRA. Si Galan ang LRA, attorney Galan. Yung kopya nila sa baba, pinakuha. Tinumpers, tituro ko. Tinignan isa-isa, check niya, pabaliktad. Nagsisi ako dahil? Baka sabihin may diferensya. Ubus ako. Wala na. Ba't ako pumayag ako? So, anyway, magandang papel, sabi niya. Okay, sige. So, nakahinga ako. So, the following day, bumalik si Bautista dahil siya chairman ng PCGG doon. Sinabi, ano ba yung sinasabi ni Chavit na papel niya? Kasi may batas tayo na pag lumabas yung original masusunod, hindi yung reconstitute. Pinabid. Dahil galit sa akin galit din ako sa kanya. Si Bautista. So nung binid? Ang pinabid, hinahamon ko sila na mag-file. Because to file, filing fees, another 350 million for the cancellation. So hinahamon ko sila. Ayaw dahil alam nila na reconstitute yung kanila. Ang ginawa niya ni Bautista, pinabid. Nagbid ang Ayala, Ortigas, SM, dami. Galit na galit ako. Loko to talaga ako. Nagpabili rin ako ng bid form. Ano kaya gagawin ko dito ako? Anyway, to cut the story short, wala nagbid. Dahil may claim ako eh.
Ayun. O, sabi, tinakot ni Chavez, sabi niya naman. Pero di totoo, tinakot ko. Wala akong nakausap eh. Pero yung mga negosyante, alam nila na meron akong claim. Nasa akin original. So, it was a blessing in disguise. Blessing in disguise dahil nagkaroon ng venue to file without paying a filing fee because of that bidding. Naging pabor sa akin. Nag-file na ako ngayon without paying. Sa Court of Appeal, nanalo ako. Of course, nag-file sila for reconsideration. Nanalo ulit ako twice sa Court of Appeal. Panalo na ako. Habol sila sa Supreme Court. Nanalo ulit ako. Doon ako nag-invest talaga. Dahil billions ang binayad ko rin doon sa gastos ko at lahat. With that story, talagang there are fights. Kumbaga, parang meron ka talagang mga hindi tinatantanan na mga proyekto. Oo. Na parang sinasabi mo ngayon, kapag may sinimulan ka, lalo na pag alam mong tama ka, nilalaban mo. Ay, pinaglalaban ko pag tama ko. Hindi ako atras, basta tama ako. So far, with that example, Manong Chavit, mababawi ba yung effort mo doon sa Metro Walk? Ay, yes, of course. Sa akin na eh. Di panalo na ako. But in the end, of all these investments, Manong Chavit, yun ba yung masasabi mo na pinaka-challenging sa lahat? O yes. marami pa? Marami pa, pero yun ang the best dahil hindi siya sadya. Pinabid, blessing in disguise, mga ganon. So, talagang napunta sa akin. Nung umalis ang mga Marcos family, nag-claim na si Ortigas, sa kanya yan. Oo. Talo siya dahil ang pinayag ni Ortigas, tinakot sila ni Marcos. Hindi kayo tinakot, sabi PCGG, dahil Marcos was running for election. Talo sila. Madam Imelda, talo rin. Nag-claim si President Bongbong, talo rin. Nag-claim si Silverio, talo lang. Talo. Ako lang nanalo.